beloved Boss Mike Cervera. Hello, what's up guys? This is me. And we are back, no? Kasama po natin ngayon yung mga bigatin po nating kaibigan. At kasamahan dito sa The Big V. So, kamusta po kayo? Mga brother, ano ba ang update natin ngayon? Oh, may bisita tayo. May nagbabalik. Na-miss po natin to. Nagbakasyon kasi itong... Sobrang na-miss ka namin to. Hindi, nagbakasyon kasi itong tropa natin, si Chris Ulo. Saan ba yun, bro? Well, good afternoon ha sa lahat ho ng nakamonitor ngayon dito sa Radyo Pilipinas at dito sa aming grupo na The Big B. Ito, galing tayo sa bakasyon mga kababayan at galing tayo sa ayun, basta bakasyon tayo. So, ang RP1 ay available na rin sa Free TV pala. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at RP1 na mapapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. Yun. So, paring Takero, anong balita sa atin dyan? Oo nga pala, so good afternoon, good evening pala sa lahat, no? So, actually, yung una natin pag-usapan dito, bukas, October 12, so merong binubuong rally si Kiko Barsaga. So, malino yung sinabi ni Kiko Barsaga na yung rally na mangyayari bukas, hindi lang ito anti-corruption, anti-BBM din. Mm-hmm. So, ayun ang mangyayari bukas. Ang tanong dito, nag-post siya kahapon. Ewan ko lang kung may update pero ang post niya kahapon, ipapost niya kung kailan yung oras tsaka yung venue. So, ibig sabihin nun, wala pang venue, wala pang oras, bukas yung rally. Pero meron nilagay Nakita nyo ba yun? Meron ba? Yung nilagay, pero nalipat daw. Oh, hindi. Ang point dun, ibig sabihin nun, walang permit. Walang permit yun kasi Ano raw bang rally? Ano bang tawag sa rally nila bukas? Ano bang Kiko Barsaga rally. Meow rally. ano bang tawag doon sa rally nila? Hindi ko din alam kasi nakita ko lang dito ito, people power ng mga taga-suporta ni Duterte daw. Tuloy bukas sa harap ng May venue na. Sino nag-post? Si Kiko Barsaga Si Kiko mismo. Ilang taon? Ano daw to? Alas 2, October 12, 10 p.m. 10 p.m. to 10 p.m. gabi. 10 p.m. to 10:30 p.m. din. 30 minutes lang ganun. Gabi. Alam niyo bakit gabi? Kasi pag araw mainit. Gabi. Wala to. Ilang beses na nila trinay ito, bossing, pero wala talaga Ewan ko lang ngayon kung kakasapayan. Ilang taon na nagrarally mga DDS Wala pa ba, hindi pa ba nakuha yung goal nila? O hindi pa na sila nagsasawa? Ewan ko kay Bossing Takero, ano bang tingin mo dito na nangyayari sa kanila? Paulit-ulit na lang to. Pang ilang part na ba to? Pero kasi kung kakausapin mo yung mga DDS, on denial pa rin sila na akala nila marami sila. 'Di ba? Nung na-appoint nga si Ombudsman Rimulya, magagalit na yung mga DDS kasi marami kami, magkakagulo. Ano bang marami nakita natin? Ang alam lang natin sa mga DDS maingay. Pero hindi sila madami. Correct. Kasi in the first place, 'di ba, nung September 21, nagrally sila sa Diwasan Bonifacio. Ang konti lang nila noon. Kaya nga sila nakihalo dun sa riot sa Mindiola, 'di ba? Kasi napaka-konti lang nila. And by the way, nga pala ba't kayo naniniwala kay Kiko Barsaga? 'Di ba, nag-invite din siya nung September 21 ng rally Hindi siya pumunta. Ang sabi ni Kiko Barsaga, kahit hindi ako pumunta, nandyan ako. Yung spirito ko nandyan. Sinabi niya talaga yun. Sinabi niya ba yun? Sinabi niya, pinost niya sa Spirito Facebook. niya nandyan? Oo. Alam niyo mga sir, magmula nung 2022, gusto nilang mapatalsik si Pangulong Bongbong kung sino-sino bumubuo ng rally and sa people power. Parang ang daming gusto magpakabayani kung sino makakapagpababa kay PBBM, Para bang kung sino yung magtatagumpay, sa kanila yung credit, Ang problema, Ang problema, paano magtatagumpay yung EDSA people power nila? Dilaw, kakamping, pula, loyalista, lahat nakasuporta kay PBBM. Wala na silang malaking, hindi na sila makakuha ng malaking volume. Di kasi ang pagkasinabing people power, walang kulay yan Oo, Luzon, Visayas, Mindanao. Oo, Pag sinabing people power, kumbaga, nagkakaisa lahat ng tao. Paano nyo pag-iisahin kung sila ay mga DDS lang na magrarally? So, magiging lang yun,
ano ba tawag doon? Yung sila lang. Mm. Pabor lang sa kanila. Ito yung gusto namin. At saka hindi malinaw yung ano nila eh. Yung kanilang gusto eh. Wala po tayong nakikita doon na kagustuhan lang nila kundi mapababa si BBM at ipalit si VP Sara. Yun lang. Hindi tulad sa, halimbawa na lang yung nag-rally nakaraan sila Vice Ganda, di ba? Nag-protesta sila pero yung kanilang panawagan, ipakulong ni BBM lahat ng mga kurap. Malinaw yung message. Kanila, ang mensahe nila, alisin si BBM kasi papalit si Inday Sara. Oh, na hindi kurakot. Mm. Hindi daw kurakot yun eh. Hindi daw kurakot. Hindi nila. Totoo ba? Ang bumuo ba talaga mismo niyan si Congressman Kiko Barsaga? Oh, siya nag-push eh. Baka, Ano ba? baka tinatry niya, sinasurvey niya kung marami na siyang nakuuto. Ay. kasi napansin lang siyang konti, bumuo na agad ng Hindi, rally. ganito kasi yan eh, Chris, kasi Oo. kung mapapansin mo itong mga DDS na to, basta batikusin mo lang yung presidente, idol na nila. Mm. Kahit na Kahit may saltek. kahit kahit may konting ano. Oh, di Kahit may ba? tama. So ganun lang yung ano nila, yung qualifications nila. Batikusin mo lang si presidente, idol ka na namin. Mm. Di ba? So ngayon ang mangyayari dito, so bukas daw alas 10. Mm. Nang gabi. O mga DDS lang. Mm. Alam ko meron na yun sila unang venue Bakit? tapos di ko alam na cancel doon, nilipat sa ibang Bakit alas 7 ng gabi? alas Bakit, 10 daw. bakit Parang parang bakit alas 10 oh. bakit pang kulto? Ewan ko nga eh. Bakit pang kulto? Ba't oras ng pang kulto 'yan? Alas Baka 10 may ng seremonya silang gagawin. gabi. Yun Ewan ang ko. Pero bago yan, boss, di ba meron pang ano? Meeting, nakita ko yun eh. Yung Ay, oo nga information pala, about sa oo. meeting. May ito kasi nakatanggap ka rin pala ng screenshot. Nakita Kasi ko lang. kumalat sa mga vlogger yun. Kasi hindi lang nakakaalam. May kumalat kasing screenshot na meron daw meeting. Isang senador, dalawang congressman, kasama yung PDP laban, Oo. maisog. So ngayon, syempre, ang inisip natin, baka pain. Ako, inisip ko una baka pain to. Baka mamaya. Kasi kapag ito, fake news to, baka malibel tayo nito. Ay, ano. Pero dun sa screenshot na nang nakalagay doon, may meeting yung PDP laban, nagaganapin doon sa mismong PDP laban headquarters. Tapos, ang invited, si Kiko Barsaga, si Marcoleta, yung magkamang Marcoleta ata nandun. O si Torion, tsaka yung Maisog. Kulit Ay na mga pangalan na lumabas. Pero ito para maano tayo, maging safe tayo, hindi natin alam kung ito ba totoo. O baka pain lang din nila to. Hindi natin alam eh. Paano magiging pain yun? O kasi hindi natin alam Parang kung kanino kung- galing. Bigla nila sumulpot. Parang yan, confusion, parang gano'n. Oo nga. Kasi alam mo si ano pala, ito may chismis ako dito. Uy, si Paulo Marcoleta pala. Merong ano yan, 'di ba meron siyang pwede mo sabihin dito. 'Di ba meron siyang sa hearing meron siyang 7,000 pesos na sinasabi. yung anak ni Si Paulo, Nicoleta, di ba meron siyang sinasabing 7,000 pesos na binibigyan daw ng PCO sa mga bayarang vlogger. ng mga vlogger. Ewan ko ba, tatanggap pa kayo ng 7,000? ang bira. So, Dati niya na sinasabi yun buti pa sila nakatanggap. 7,000? A month daw. A month? 7,000 a month? Papangkape lang isang araw. 7,000, wala pa minimum wage yun. Ang So, bira. yung bali-balita lang, ano daw to. Wala pa minimum wage. Oo. So, syempre ito si Paulo Paulo Marcoleta nga nagkalat noon. So, meron daw siya nakausap na PBBM, hindi siya vlogger sa Facebook. Supporter. Na hinaras daw, na ididemanda daw. Kasi sumabit daw eh. Parang binabati ko siya si Paulo Marcoleta, tapos sumabit na cyber libel. O sige, ganun. Ganun ang bali-balita lang So, kaya medyo nag-ingat tayo dito kasi mukhang patola tong si Paulo. Mukhang patola sa demanda si Paulo. Kasi nanakot ng isang ng isang Nanakot. keyboard warrior eh. Okay. Yun ang, nakwento-kwento lang sa akin Pero, 'di ba, nakaraan lamang may isang DDS vlogger na dinampot dahil sa fake news. Parang dalawa na ata. Hindi dahil sa fake news. Ano pala yun? Dahil sa headshot. Yung sa headshot. Parang delikadong Yung nag-post, yung caption Oo. headshot. Ano lang din natin, address lang din natin to kasi akala kasi nila yung mga ganong klaseng post like fake news o di kaya pagbabanta sa Pangulo, wala-wala lang yun.
Actually, kapag ka nasilip ka ng NBI dyan, yari ka talaga. Tayo nga, kritiko tayo ng mga Duterte pero di natin ginagawa yun eh. Yung ganung klase mga Never namin ginawa yun. Oo, Nakita nyo alam naman. naming bawal yun. Kaya hindi ko rin masisi yan kung ba't nagkakaganyan yung mga yan eh. Kasi yung mga pinanonood nilang vlogger, Isa pa yan. Ayun yun eh. natuturuan sila maging maramdaman puot galit. Diyan nila nakukuha yan. Isipin mo, pagising mo sa umaga, panoorin mo ba naman channel ni Maharlika, ni Roque? Talagang matuturuan ka ng galit ng mga yan. Panoorin mo si pinakamagaling mag-udyok diyan si Calvo. Oo. Si Celis. Celis. Si Eric Celis. Talaga pinakamagaling mag-udyok Okay. Yung Kaya, ganyan. dating ganun. Peking NPA naman daw ang bali-balita. Nandito ba yun sa Pilipinas? Nakabalik na, makapal nga ang mukha. Isa pa pala yan, baka. yung Celis. Siya yung nagbabanggit na kayong mga sundalo, sundin niyo ang konstitusyon. Protektahan niyo ang mga tao, protektahan niyo ang taong bayan, hindi yung isang tao lang. So isang tao na sinasabi niya si PBBM yun. Ang bihira. Ayun ang magaling magganyan si Celis pero wala naman nakikinig sa kanya sila sa lalanden. Hindi, nakikita ko yung mga live niya, medyo talaga. Mababa lang talaga yung Pero may pumapatos. may yan kay Celis siya dininay siya ng mga NPA eh. Naman nabalitaan niyo ba yan? Dininay siya ng mga NPA na hindi siya totoong NPA talaga. So ang kwento ni Celis, yan? Taga Iloilo kasi yan, kababayan ko yan eh. Alam mo yung mga yan, alam naman nila na hindi naman nila kaya talaga tong administrasyon. Hindi naman talaga nila kaya pababayin si PBBM. Yung ginagawa nilang paninira kay PBBM, yan yung way kung paano sila sumuporta sa mga Duterte. Yan yung ginagawa nilang pambobola eh. Sa pamilya Duterte, sisiraan nila si Pangulong Bongbong. Magra-rally rito, rally doon. Oy, yung magra-rally pala bukas, magbaon kayo ng portable toilet. Baka magtangina naman kayo doon. Hindi kasi naalala niyo yung nag-rally sila lagi sa Edge Shrine. Pumunta ako noon. Mga DDS din yon, mga DDS. Pumunta ako Yung dati yung araw-araw Yung ba? muntik na akong bugbugin sa Sa EDSA. sa Robinson. Di ba nagreklamo yung reporter ng Mapangi TV Patrol? talaga. Ang bababoy ng mga yan. Andun ako pumunta ako doon. Nagreklamo yung reporter ng TV Patrol doon? Ang panghi na raw, ang baho na raw doon sa Edge Shrine. Ayun lang. Nandun ako noon. Kasi ilang araw ba naman sila doon? Isang linggo. Tapos pumunta ako, naka-face mask nga ako doon eh. Yun ba yung nanghingi ka ng ulam? Oo, nangingi ako ng ulam. Nandun ako doon. Sabi ko, pagbaba ko ng sasakyan, bakit di bang amoy? Parang halo yung putok tsaka panghe. Sabi ko doon. Yun, di ba? Ay, buti lang sana kung ako lang nagsabi. O ABS-CBN din pala, nagbanggit Oo, yung reporter ng TV Patrol kasi nagreklamo. malamang yung CR ata malayo. Doon sila umiihi sa may tabi ng puno, yung mga lalaki. Ibig sabihin, ang dudugyot pala ng mga yan. O kayo mga DDS, walang problema mag-rally. Walang problema magprotesta. Basta hindi lang kayo manggugulo. At higit doon, huwag nyo namang... Umihi kayo sa tamang lugar. ayusin nyo naman yung mga nyo. Yung kadugyutan nyo sa loob lang ng tahanan, huwag nyong dalhin sa kalsada. Ang bihira. Umiihi sa gilid lang. Amin mo talaga yung panghe nung pagpunta ko. Ayo, dun, pag marami kasi talaga na umihi doon, talaga Akala kasi iba yung amoy nang niya. ako mapanghe. Yun para sinabi na pala ng ABS-CBN. Oo, yung reporter nga, abang ini-interview ni Noli De Castro. Pasintabi po sa mga kumakain dyan, ha? Kasi, kadugyutan yan, boss. 'Di ba? Kapag ganyan, ibig sabihin, dugyot ka. So, ibig sabihin ba, dugyot yung mga DDS kung ganun? Hindi na, sa itsura naman. And by the way, yan may intriga din yun kasi may kumita daw doon sa rally na yan. Ewan ko ba, buti sa atin walang ganyan sa atin, no? Sa mga sumusuporta kay PBBM, buti walang ganyang money involved na issue. Meron daw May kumita daw dyan. Million daw yung kinita. Tapos isang tao lang yung nakinabang. Meron ata isa, siya yung pinakamalaking kinita pero nahati sa iba. Parang ganon. May mga kahatian pala yun. O kasi merong pagkain, so syempre palagi may sobra yan. Kapag ganyan kasing pilit na rally, may nagwa-fund talaga May dyan. fund yan. May nagwa-fund. Makita nyo yung hindi pilit na rally, yung nangyari sa Luneta. Nung nagngingit-ngit sa galit yung marami laban sa mga kurap. Yun yung hindi pilit. Pero kapag ganyan, ilang beses na trinay nila, ilang beses na pinondohan yan eh. Yung mga ganyan, maisog, di ba? Nasundan pa yun, yung 1 week sila doon sa... Yung kay Kibuloy. 1 week. Maliban pa yun sa maisog kasi maisog. Iba pa yung kay Kibuloy. Iba pa yun sa Liwasan Bonifacio. Pang third attempt na ata nila to. Tama ba? Pangatlong attempt na nila to. Hindi ba nila gets? No? Meron pa nung nakarang araw-araw sila. Diba? Yeah. Sa Edge Shrine. Nakita ko yun, nagla-live yung may mga kaibigan tayong mga DDS din.
nagla-live sila, tapos pinapakita, ito na. Hindi ba nila gets no na ano, kapag kumukonti kayo, ibig sabihin hindi kayo effective. Kasi kumukonti sila eh. Hindi talaga effective kasi nga kulang ng yung funding, I'm sure meron nagpopondo diyan. Meron yan. Pero yung suporta ng sambayanan, lagi pa naman nilang pinagmamalakihan na marami sila. 'Di ba? Ngayon sa panahon natin ngayon, may social media na. Hindi ganong kadali maloko yung isang tao sa panahon natin ngayon. Noon kaya nangyari yan, like panahon ni Erap, 'di ba? Panahon ni Ferdinand E. Marcos. Panahon ni Ferdinand E. Marcos, ang kasali naman noon, hindi lang 'yun yung basta nagwelga yung mga tao. Mayroong kudita na naganap doon. Maliban sa kudita, kinidnap si Ferdinand E. Marcos, dinala sa Hawaii ng mga kano at that time. So, ganong klaseng systematic na approach para matanggal ang isang leader nung panahon na yun. Panahon ni Erap. Balita ko, panahon ni Erap, may nakisali doon, nakisawsaw na mga isang relihiyon, di ba? Actually, pero madami nga ata nga ako nakita doon. Ngayon, Tsaka wala nang ibang grupo na sumasali sa DDS para magtagumpay yung EDSA People Power nila. Kasi nga, iniisip, papalisin natin si PBBM, sino ipapalit? si Sarah. Si Sara. Doon pa lang, wala na eh. Di ba? Kaya wala nga eh. Kaya hindi sila makakuha ng malaking volume ng tao para makapag talaga. Kahit yung mga sundalo, yung napagkwentuhan nga natin last Saturday na ayon sa chismis, chismis lang naman yun. Chismis lang naman yun. Hindi natin makumpirma kung gaano katotoo yun. Pero ayun nga po, nung nalaman daw nila na ang ipapalit kay BBM, si VP Sara, wag nang ituloy yan kung ganyang klase lang. At saka ito dati may naririnig ako. Ito hindi ko naman sinasabing in general to talaga ito yung talagang polusyon ng AFP tsaka PNP ha. May naririnig ako dati, matagal na to. Kumbaga makakakilala lang natin. Parang narinig ko dati, mas gusto ng AFP at PNP na lalaki ang presidente. Kaysa sa babae. Yun talaga. Mas sila, mas komportable at saka mabilis ang command. Mas naniniwala sila sa command ng commander-in-chief na Lalaki ang lalaki. gusto nilang presidente, hindi babae talaga. Tsaka kung makikita mo naman yung political motivation dito kasi, yung mga pumapabor na palitan si PBBM ni Sara, mga retired AFP rin, na karamihan na point ni Digong. Dati So, pa. ayun talaga. Tingnan mo yung mga pangalan nila, mga point ni Digong yan. Tapos, sino ba namang matinong AFP ang papabor sa isang leader na pro-China? Yun lang din. Isa pa yan. Katanong lusot mo dyan pro-China talaga yung babae na yan Hindi mo pwede sabihin, wala, bumabalance lang siya. Pro-China talaga yung... Pro-China talaga. Pro-China talaga. Well, tingnan natin yung kanilang kung matutuloy ba yan o kung ano mangyayari. Pangatlong attempt na nila yan. Wala pa rin pong sumasakay ng mga Pilipino kasi ang kailangan nila dyan, mag-gather nila yung majority ng mga Pilipino. Hindi lang yung 1/3 or kung ilang piraso lang. So, at least majority sa mga Pilipino magmarcha papunta sa EDSA. Malabo yan, no? Well, magbabalik tayo at marami pa po tayong pag-uusapan sa ilang saglit. Magbabalik ang The Big V. Our beloved Boss Mike.